Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you are with us today, and we hope that you'll join us in our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. Amen. Isang mapagpala at masayang umaga po sa bawat isa. Kamusta po? Kamusta po ang ating isang buong linggo? Alam ko po, dumaraan tayo sa mga pagsubok, sa mga problema, pero palagi natin tatandaan. Kagaya na sinabi ng anak ko ngayon lang, sabi ko kasi sa kanya, ipag-pray niya ako, sabi niya, huwag kang matakot, makakasama mo si Lord. Kaya ngayon, allow me to read this passage from the book of 1 Corinthians, chapter 13, verse 13. Kaya't ang tatlong ito'y nananatili, ang pananampalataya, ang pag-asa at ang pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Tunay nga na dakila ang pag-ibig sapagkat ang pag-ibig ay nagmula sa ating dakilang Diyos. Amen po ba? As we sing this song, naanyayahan ko po ang lahat na tumayo at sabay-sabay po tayong mag-alay ng awit para sa ating Panginoon.
ipalit sa iyo, Diyos. Sapagat tunay na ikaw ay dakila, makapangyarihan, at tunay na ikaw, Panginoon, ang may hawak ng buong mundo. Ikaw ang may likha ng lahat ng bagay, Panginoon, na narito. Kaya walang pwedeng ipalit sa iyo ang dakilang Diyos. Kaya sa umagang ito, Panginoon, muli kami nagpapasalamat sa araw na ito sapagkat kami ay naririto, Panginoon, sama-sama kami magpupuri sa iyo. Salamat, Panginoon, dahil lahat sa amin, Panginoon, ay naririto palakas. At ang dalangin namin, Panginoon, ang patuloy o Diyos na ikaw ay aming maitaas, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang palagi naming mapapurihan sa araw-araw. Ikaw ang palaging bigyan namin, Panginoon, ang pasasalamat sapagkat ikaw, Panginoon, ay karapat-dapat sa lahat ng bagay na ito, Diyos. Kaya sa umagang ito muli, Panginoon, salamat. At may araw kami, Panginoon, na kami ay magkatipon-tipon, magsama-samang magpuri sa iyo, Lord. Kaya salamat sa pagkakataong ito, Lord. Salamat, Panginoon, sa bansa namin na malaya kami magpuri, Panginoon. Isigaw ang iyong kabutihan, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa kalayaan ito. Kaya nga po, Lord, dahil kami ay malayang magpuri sa iyo sa umagang ito, ang dalangin namin, Panginoon, ang rawang bawat isa sa amin, ay malaya kami, Panginoon, kumilos, sumigaw, malakpak, magpuri sa iyo, Diyos. At dalangin namin po, Panginoon, ang iyong pagsama ng iyong Banal na Espiritu Santo. Samahan mo kami, Panginoon, sa simula pa lamang ng gawain ito, Lord, sa aming mga papuring awitin, pagsamba sa iyo, Diyos. Samahan mo po kami, ang lahat na tutugtog, ang maglilid sa amin, Lord, ng awitin. Lord, dalangin namin, O Diyos, na ikaw po, God, ang sumama sa amin, Lord. At hayaan mo, God, na madama ng bawat isa sa amin, Panginoon, ang iyong presensya, Lord. At maging magdadala ng minsay sa umagang ito, Lord. Kasihan mo siya, Lord, ng iyong Banal na Espiritu Santo, Panginoon. At ang makikinig, Panginoon, buksan mo ang aming mga puso at isipan, pang sa ganun, Lord, ay aming maunawaan, Panginoon, ang iyong salita at ito'y maipamuhay, Panginoon, upang kami ay lalo pa, Panginoon, lumalim sa iyo. At hindi lang masarili namin, kundi maibahagi namin sa iba. At bigyan mo kami ng lakas ng loob para ito'y ibahagi kung ano ang aming tinanggap. Maraming salamat po, Panginoon, sa umaga ito. Ang aming dalangin pa po, pagsamba in Jesus' name. Amen. Okay, isang malakas na palakpak po muli para sa ating Panginoon. Sa umaga ito, huwag tayong mahiya na pumalakpak sapagkat ang ating bisita ngayon ay walang iba kundi ang ating kamahalan Diyos.
pinagkaloob mo sa amin, Lord God. Hallelujah, Lord Jesus. Upang
Lord God, sapagkat Ikaw ang aming Diyos na buhay at aming Diyos nakikilalanin, Panginoon, dito sa lupa hanggang dyan sa langit, Panginoon. We thank you, Panginoon. We glorify your name. In Jesus' mighty name. Amen. Salamat na pare po mo ang babasa. Tayo po muli manalangin para sa ating pagbibigay. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat, Father God, sa pag-iingat mo po sa amin sa loob ng isang linggo. Kaya kami, Panginoon, sa araw na ito ay nandito humaharap sa inyo. Nagpapakumbaba, Father God, at nagpapasalamat sa lahat ng biyaya, Panginoon, na patuloy na ipinagkakaloob mo po sa bawat isa sa amin. Aming Ama, sa umagang ito, sa aming pagbibigay ng aming tithes and offering, Father God. Marami pong salamat, Panginoon, sa lahat, Lord, ng mga source of income na meron kami, Panginoon. Kaya patuloy po kami nakapagbibigay sa iyo, Father God, ng aming mga tithes and offering, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, ang lahat ng meron kami ay nanggagaling lahat sa iyo. Kaya Lord, tulungan mo nga po kami na maging tapat na katiwala sa lahat ng yaman na pinagkakatiwala mo po sa amin, Panginoon. Dahil alam namin, Father God, ng lahat ng ito, lahat ng ginagawa namin, lahat ng binibigay namin na pagiging tapat, Panginoon, ay wala pong katumbas, Father God. Dahil napakabuti mong Diyos sa aming buhay, Panginoon. Ang aming tithes and offering, Father God, ay nagagamit namin hindi lang po dito sa aming bahay-sambahan, kundi nakakatulong din po ito para sa mga missionary sa ibang bansa, Panginoon, na nagpapalaganap sa iyong mga salita. Kaya, O God, tulungan mo po kami at turuan ng aming mga puso na masayang ibinibigay ang nararapat para sa inyo, Father God. Salamat po, Panginoon, sa mga trabahong meron kami. Sa araw-araw ng aming buhay, nararamdaman po namin ang pagkalinga at pagmamahal mo, Panginoon. Kay Lord, karapat-dapat lamang na ibalik namin, Panginoon, ang nararapat para sa inyo. Maraming pong salamat, aming Ama. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning po sa bawat isa. Ayan. Siguro bago ako magpasimula ay gusto ko lang i-congratulate ang lahat ng teachers, staff, at support during the
Operation Child, Christmas Child. Parapakan po natin ang Panginoon sa kanilang mga buhay. Ayan. Of course, kasi kailan ba ako dito nag-preach last Sunday ba, no? Last Sunday, last month, okay. Of course, congratulations din sa 4 ba sila na nagtapos ng Experiencing God. Tumayo nga po sila. Nandito ba kayo? Ayan, 4. Tama ba 4, ano? So, 4, tama ba 4, ano? 2 lang ba? Dahil may team. 4 kayo, pati yung team, ano? Okay. So, purihin po ang Panginoon, ano? Including yung team. Pati yung ano? Wala sila, Isabel. Si Isabel. Ayun. Tsaka pala si Maricel. Okay, 4 nga. Sabi ko, hindi pa naman pala ako gano'n nakakalimutan. Kasi sabi ko, 4 ang alam ko, tapos may ano tayo. Ayun. Purihin po ang Panginoon at may another thing din na dapat po natin na i-congratulate. Now, you can officially, si Pastor Diego ay licensed na siya sa national level. So, Minister of the Gospel. So, kasama sila ni Pastor Norden. 2 sila na na-endorse ko. Plus, 2 rin from SBC, doon naman sa Central Tagalog District. So, purihin ang Panginoon. Kaya ngayon po, officially, you can call him Pastor Diego. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon sa kanyang buhay. Ayun. Kaya, salamat talaga na kanina din, napansin ko, madami na tayo na mga nagsisi tayo. Ate Beta, na-surprise ako, ikaw ang keyboardist. And then, si Daisy, song leader. Si Trina, tsaka si Gasser, no? Talagang salamat talaga sa Panginoon for your willingness na maging kabahagi ng iba't ibang ministeryo dito. So, ayun. Kaya, salamat sa Lord. And, tuloy-tuloy pa rin po ang ating pag-aaral sa HALO, Oriented Discipleship Preaching Series. Ito po ay mula sa ating National Discipleship Team. Kaya kung mapansin nyo ay meron tayong siyam na Sundays na ito ang ating tinatalagay. So ngayon, nasa 2nd buwan na po tayo. Natalakay na natin yung introduction, yung holiness na part 1 and 2, accountability, part 1 and 2, and love, part 2 munang inuna. Para hindi na ako gumawa pa doon sa part 1. Kasi sa iba, ako bang natuturo ng part 1. At katulad po ng binigyan din ni Pastor Norden sa kanyang panimulang mensahe, no? Pero dito si Pastor Diego ang nag-introduce yung introduction. Ang layunin natin sa series na ito ay hindi lang malaman po ang katotohanan, kundi maisabuhay ito. Kasi sabi ni Edmund Chan, truth cannot change lives. It is truth applied that changes lives. Amen ba kayo doon? Kahit alam natin ang katotohanan, kung hindi natin ito i-apply, bali wala rin po yun. Kasi sabi ng John, you will know the truth and the truth shall set you free. Pero yung truth na tinatawag doon that will set us free ay truth applied. Ang Christ Discipleship Roadmap o CDR natin ay nakasentro ito sa pag-apply ng HALO. Ano nga ba yung HALO? Holiness, accountability, love, and obedience. So, ito po yung sentro ng CDR o yung ating CTTP Discipleship Roadmap. Ito po yung sentro na i-apply natin yung HALO sa ating buhay para tayo ay lumago spiritually, maging kawangis ni Kristo at magkaroon ng tunay na discipleship sa ating mga simbahan. So, sa umagang ito, ipagpapatuloy po natin talakayin yung love. At then sa natitira nating 2 Sundays ay matatapos na po naman yung obedience part 1 and 2. Kaya kakain pa rin ito ng first Sunday ng June. Then afterwards ay meron po tayong bagong preaching series. So, mahalaga po ang
topic na ito hindi lang para sa CTTP churches, kundi para sa buong katawan ni Kristo. Kasi nga, ang pagmamahalan ay ebidensyang tayo ay tunay na disciple ng Panginoong Jesus. Thank you, sir. Parang sabi ko, parang ang labo ng mata ko. Okay, so sabi na John 13:34-35, "By this all people will know that you are my disciples if you have love for one another." So, ngayon po ay sama-sama po natin pagninilay-nilayan sa mas malalim at nakapagpapabagong pag-ibig ng Diyos itong topic na ito. Sa panahon ngayon, madalas na may misunderstood ang salitang love. Minsan, nakabase lang to sa feelings. Yung feelings, kung ayaw ko, di ayaw ko. Kung gusto ko, parang ganun. Personal na karanasan, itinutugma natin yung love ng Lord sa mga karanasan natin. O impluensya ng kultura, yung kapanahonan natin, kung ano yung takbo, ano? Pero sa 1 John 4:7 and 8, makikita po natin na ang pag-ibig ay hindi lang basta damdamin. Ito ay likas na katangian ng Diyos at pundasyon ng tunay na discipleship. Kaya ngayong umaga, ang ating pong tatalakayin o title ng ating message ngayon is A Call to Love in 1 John 4:7 and 8. Babasahin ko muna ito sa English po ang nakalagay dyan, ano? Hindi ko na binago yung PowerPoint ko. Sa Tagalog ko po ito babasahin. Sabi doon, mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat ang pag-ibig ay mula sa Diyos. Ang sinumang umiibig ay anak ng Diyos at nakakakilala sa Kanya. Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Tayo po muna ay manalangin. Father God, patuloy ko po itinutulog sa iyo ang salita mo ngayong umaga. Hayaan mo, Panginoon, na mag-take root, Lord, yung aming, ang salita mo sa aming mga puso, na talagang ang aming mind ay maging teachable enough to accept your truth so that your truth applied will really change our lives. It's not about us, Lord God. It's about you and about your kingdom. Mga kingdom people kami, Panginoon, kaya tulungan mo po kami na talagang i-connect namin o i-align namin ang aming mga buhay ayon sa sinasabi ng iyong mga salita. Pagpalain mo ito sa bawat puso namin sa umagang ito. Itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. So, si John ay isa pong kinikilala. Yung tatak ni John ay tinatawag na Apostle of Love. Di ba siya yung John the Beloved? Yan po ang pagkakakilala sa kanya. At sinulat po ni Apostle John ang 5 aklat sa Biblia. Ito po yung Gospel of John, 1 John, 2 John, 3 John, at ang Book of Revelation. Paulit-ulit na binibigyan diin ni Apostle John ang pag-ibig kasi ito ang isa sa pinaka-importanting aspeto ng buhay Kristyanismo o Kristiyano. Ngayon, maaaring tanungin natin, bakit nga ba paulit-ulit si John sa usaping pag-ibig? Di ba? Paborito-ulit ito ng marami, ano? Naku, yung mga kabataan, no? Nakangiti. So, talaga naman na well-spoken ang word na love. Bakit nga ba paulit-ulit si John sa usaping pag-ibig? Alam niyo po kung bakit? Kasi ang tao ay easily hurt. Kasi andyan na tayo ay nasasaktan ng kapwa natin. Minsan naman, tayo naman yung nakakasakit. Sino ba rito yung hindi nakasakit ng kapwa? Sino rito yung hindi nasaktan? Tayong lahat. Nagkakamali tayo sa isa't isa. That's a common one. Nagkakasamaan ng loob. Pero kahit ganon, tinatawag pa rin tayo ni Jesus na maging kanyang mga alagad. At ang pinakapuso ng pagiging disipulo ay pag-ibig. Pag-ibig sa Diyos, gayon din pag-ibig sa kapwa. Kung nais talaga nating sumunod sa utos ni Jesus na go and make disciples in Matthew 28:19-20,
kailangan muna nating maging mga disipulo na umiibig, gaya ng pag-ibig ni Kristo. Ang mensahe ni John ay paalala na ang tunay na discipleship ay dapat mayroon pong ebidensya ng pagmamahal. Sa umagang ito, titingnan po natin yung tatlong kadahilanan why we need to love. Tatlong dahilan kung bakit kailangan tayong magmahal. Una, we are called to love one another as God loves us. We are called. Tinawag tayong mag-ibigan. That's a plain fact. That's a plain truth. At ang sabi, gaya ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Kasi yung pag-ibig natin hanggang ceiling lang. Ayan, hindi ito tumatagos doon sa heaven. So, basahin ko po ulit, yung sinabi doon sa 1 John 4:7 and 8, Beloved, let us love one another, for love is from God, and whoever loves has been born of God and knows God. Anyone who does not love does not know God, because God is love. Napaka-plain ng truth na ito. Ulitin ko, sabi ni John, mga minamahal, mag-ibigan tayo. Tingnan niyo po yung salita dito. Pagkatatanong natin, mga minamahal, di ba pagbati yun? Beloved, sa English, ano? Pero pag titingnan po natin yung kabuuan nito, hindi lang ito simpleng pagbati. Isa itong paalala na tayo ay minahal muna ng Diyos. Kasi we are called beloved. We are beloved of God. That's the foundation why we are called to love one another as God loves us. Kaya tinatawag tayong magmahal din sa iba. Kasi tayo ay minahal ng Diyos. That's the foundation in order for us to love others. To love one another. Ngayon, tingnan nga po natin, saan ba nagmula ang tunay na pag-ibig? Kaya may word na ngayon, tunay na pag-ibig, ano? Yung tinutukoy kasi ni John ay agape love. Yung pinakamataas na uri ng pag-ibig po ito. Isang pag-ibig na handang magsakripisyo, hindi siya makasarili. Yung pabor sa sarili ang iniisip lagi, ano? Mayroong buong commitment. Commitment sa truth ng ating Panginoon sa Kanyang salita. Hindi ito nakabase sa feelings o sitwasyon, kundi nakaugat sa mismong pagkatao ng Diyos, na kung saan tinatawag na ang Diyos ay pag-ibig. So, binigyan tayo ni John ng dalawang dahilan. Bakit kailangan natin magmahal sa isa't isa? Mission na nafa-follow. Tagalog kasi na itong inano ko. Kasi nag-preach din po ako sa Nasubo. Pag kasi sa Nasubo ako nag-preach, sinatry ko pong Tagalogin. Pag sa SBC kasi, may pagka-Inglesera po yung aking manuscript. Dito ay balanse. Nasa middle, ano? Kaya mapasin nyo, ine-edit ko po pa rin ito. Kasi yun din po ang mga preaching sa kanila. Okay. Yung dalawang dahilan kung bakit kailangan natin magmahal sa isa't isa. Una, love originates from God. Ang pag-ibig ay mula sa Diyos. Ang pag-ibig ay galing sa Diyos. Siya po ang pinagmumula ng lahat ng tunay na pag-ibig. Hindi fake yung genuine love. Kapag tayo nagmamahal, ipinapakita natin ang kanyang likas na katangian. Nakita niyo po, ang pag-ibig ay galing sa Diyos. Kapag tayo nagmamahal sa isa't isa, dahil ang Diyos ang pinagmumulan ng lahat ng tunay na pag-ibig, kaya pag tayo nagmamahal, ipinapakita natin yung kalikasan, yung likas na katangian ng Diyos na siya ay Diyos ng pag-ibig. Ayan, naranasan niyo na po bang magmahal kahit hindi ka ibig-ibig yung mga tao sa paligid natin? Ayan, pinipilit niyo pa rin na itumpak yung puso niyo kahit na napoprovoke na kayo. So, kaya makikita natin na sa pagkakanyang pagkakataon, mas nakikita ang tunay na pag-ibig kung ito ba'y genuine or not. Number 2, yung second reason, loving others demonstrates that we know God. Yun, ang pag-ibig ang ebidensya
nakilala natin talaga ang Diyos. Imagine mo, may mga ganitong picture. Minsan may ganito akong tanong sa Lord. Minsan sabi ko, Lord, bakit kailangan ko siya mahalin? Hindi na tama yung kanyang ginagawa sa akin. Pero it's not about her, him. It's about me and God. Nakukuha nyo? Kasi kung mahal mo talaga ang Diyos, susundin mo ang kalooban ng Diyos. Ang Diyos ay pag-ibig, kaya makikita mo, kailangan mo pa rin ibigin, even yung mga hindi ka ibig-ibig. So, ang buhay na may tunay na pag-ibig ay patunay ng tunay na relasyon sa Diyos. Okay? Pero may babala si John sa atin, sa passage na yun, 1 John 4:8. Anyone who does not love, does not know God. Because God is love. Ito yung babala. Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. So, ano ang bottom line nito? Kung hindi ka umiibig, ano ibig sabihin nun? Hindi mo talaga kilala ang Diyos. Kasi pwede naman natin sabihin, kilala ko ang Diyos. Ang tanong, kilala ka ba ng Diyos? Nakukuha niyo po kung yun yung genuine na tinatawag. Sa 1 Corinthians 13, 1-3, may sinabi doon na maliwanag. Kahit gaano ka kagaling, kahusay, katalino, kahit marami kang ginagawa para sa Diyos, kung wala kang pag-ibig, baliwala ang lahat. Ang sabi nga, para kang matingaw na, umaang lingaw-ngaw. Meron bang effect yung kalingaw-ngaw? Ingay lang siya. Maari kang maglingkod, magturo o magbigay. Pero kung wala kang pag-ibig, hindi mo talaga nakikilala ang Diyos. Kaya nga, yung salitang no ay galing sa Greek word na ginosko. Ibig sabihin po nito, isang malalim, personal at intimate. Very close. Pag sinabi intimate, na relasyon sa Diyos. Kapag tunay natin kilala ang Diyos, kusa na lalabas sa atin ang pag-ibig. Hindi po ito pilit, kundi natural na bunga ng ating relasyon sa Diyos. Yan kusang lalabas. Kapag tunay natin kilala ang Diyos, kusang lalabas sa atin ang pag-ibig, hindi pilit. Natural. Ito, na bunga ng ating relasyon sa Kanya. Tingnan niyo po, si Jesus, walang atubili. Bago siya ipako sa krus, hinugasan niya yung paa ng kanyang mga alagad. Panginoon siya, yet. Yung gawain ng isang servant ay ginawa niya. Pinakita ni Jesus na ang pag-ibig ay hindi lang puro salita. Ito ay may kasamang kilos o gawa. Inugasan niya mga paa ng kanyang mga disciples bilang halimbawa ng kababaang loob at pag-ibig sa gawa. Ito ang tunay na discipleship, pagmamahal na may kasamang serbisyo. May reflective question po ako dito. May tao ba sa buhay mo ngayon na kailangan mong mahalin sa paraan ni Kristo kahit mahirap? Yung paraan ni Kristo ay hindi mo paraan. May tao ba sa buhay mo ngayon na kailangan mong mahalin sa paraan ni Kristo kahit mahirap? Okay. Sige nga. Mag-reflect nga tayo sa tanong na ito. So, why not sanayin natin yung sarili natin? Actually, I have so many experience so far sa larangang ito. I'm 63 years old na, by the way, nung last Sunday, first Sunday. At marami na rin ako napuntahan, iba-ibang lugar. Buhat ako mag-full-time sa ministry. I have seen, I have met so many people. Iba't ibang lahi, iba't ibang attitude, character, values. And ang bottom line, ako lagi tinutuwid ng Lord. Ako lagi itutuwid niya, bumalik ka sa dapat mong lugaran. And
At talagang nung time ng PGL, ay doon ako kinonfront ng Lord. Akala ko napatawad ko na yung mga taong ito, nang pala hindi. Paulit-ulit kasi niyang ginagawa sa akin yun. Hanggang sa sandali na ayoko na siyang makita. Ayoko na siyang ma-meet o maka-enkwentro. Pero the Lord spoke to me then. Kaya sabi ko, okay Panginoon, surrender ako sa'yo. Pinatawad ko ang taong ito. Hanggang ngayon yung taong ito, hindi pa rin okay yung pakikitungo sa akin. Pero alam niyo, wala na akong bitterness. Naaawa na lang ako sa kanya. Sabi ko, Lord, ikaw lang pwede magbago ng tao eh. Hindi ko sila kayang baguhin. Ikaw lang pwede magbago sa kanila. Ayun. Kaya naway dumating tayo sa ganung level ng pag-ibig na it's not about who he is or who she is, but the love of the Lord na beyond words, immeasurable. So, why not magsanay tayo na tinatawag na selfless love? Sa paano nga ganito? Gumawa ka ng mabuti, mga simpleng serbisyo sa iba, kahit lang ano, para masanay tayo, hindi ikaw laging pinagsisilbihan. Ayun. Mamaya, meron pang mga rami pang akong reflection question dito. So, yun yung una, no, na yung binigay sa atin. 3 dahilan, bakit kailangan magmahal? Kasi we are called. Tinawag tayo, no, na mag-ibigan. Gaya ng pag-ibig ng Diyos sa atin. The second one, we are commanded. Hindi lang tayo we are called. We are commanded to love others as Christ loved us. Napasin yung foundation. Meron lagi siyang we are called to love one as God loves us. The second one, we are commanded to love others as Christ loved us. So, ang panawagan ni John na mag-ibigan kayo sa isa't isa ay hindi lang simpleng suggestion o suggestion. Ito ay utos. Utos. Pag hindi natin sinunod ang utos, ano nangyayari sa atin? Ano tawag sa atin pag hindi sumunod sa commandment ng Lord? Suwail. Correct. Tayo ay nagkakasala. Ayun. So, bilang mga tagasunod ni Kristo, hindi tayo nagmamahal dahil sa ating mga preference o kung kailan convenient, kundi bilang tugon sa pag-ibig ni Kristo sa atin. Ayan, napaka-importante nito, ano? Kaya ang sabi ng marami, ang mga born again daw ay timang. Alam niyo ba yung timang? Alam niyo ba yun? Tanchi yun. Ayun. Pero alam niyo, it's better to be called like that ng mundo. Kasi sumusunod tayo sa Diyos. Di ba, sa Galatians sinabi, yung sinasabing matatalino sa mundong ito ay mga pagdating sa harapan ng Diyos, hindi sila matatalino, sila'y fool. Sila'y tinatawag na fool. Kaya nga, sometimes, bilang mga tagasunod ni Kristo, ang tanaw sa atin ng mundo ay mga foolish. Pero ang totoo, sa harapan ng Diyos, hindi tayo foolish, tayo mga wise. Tayo tinatawag na matatalino. So, ano ang pipiliin nyo? Maging matalino sa harapan ng tao? O maging foolish sa harapan ng tao? Pero sa harapan ng Diyos ay wise. So, nakukuha nyo po. Kaya yun ang sabi nila, no? Ngayon, who should we love? Sino daw ba ang mga dapat nating mahalin? Ayan, tingnan natin. Matthew 5:43-44, our enemies. Sabi niya, you have heard the law that says, love your neighbors and hate your enemy. But I say, love your enemies, pray for those who persecute you. Ang pagmamahal sa ating mga kaaway ay reflection ng biyaya ng Diyos na nasa atin. So ano ibig sabihin nun? Mayaman ang biyaya ng Diyos sa atin. Kung meron tayong so-called mga enemies, ano daw dapat natin gawin sa kanila? Love your enemies. Paano? Pray. Panalangin natin sila. Sige nga, pag nag-pray ba kayo sa inyong enemies, paano kayo mag-pray? Paano nga kayo
pray sa Holy God. Hindi nyo ba napapansin, pagka may mga ganitong kalagayan, when we come before God and pray about doon sa mga nagpe-persecute sa atin o hindi gumagawa ng mabuti sa atin, di ba inaayos ng Lord ang heart natin? Hindi ka makalapit sa Holy God nang hindi ka hingi ng tawad. Anong kasalanan mo doon? Panginoon, patawarin mo ako kung hindi ko mapatawad yung aking enemies. Di ba ganun yung approach mo? Lord, tulungan mo po ako na maibig ko siya kahit hindi siya kaibig-ibig, right? Kaya napaka-importanting first thing to do to love our enemies is pray for them. Hindi, mamatay na siya, right? Kasi out of the abundance of heart, the mouth speaks. And you will hear, pag nagbigay ng curse o ng mga pangit na word ang isang tao, it's a reflection ng puso niya. Kaya maingat tayo dapat sa pagsasalita kasi ang mga words ay sabi doon sa life and death are in the power of our tongue. Okay. Kaya nga, kung ang mamahalin lang natin ay yung mga taong madaling mahalin, wala tayong pagkakaiba sa mga taong nasa mundo o hindi mga Kristiyano. So bilang Christians, dapat tayong mamuhay bilang mga anak ng Diyos. Sabi ng Matthew 5:45, na ang pagmamahal sa ating mga kaaway ay nagpapakita na tayo'y mga anak ng Diyos. Let me tell you a story. Nung nasa Bible school ako sa Tanay, sa Sampaloc, Tanay, pinagbasa kami ng aming teacher. Sa mission, yung subject namin, pinagbasa kami ng mga tinatawag na autobiography, biography ng mga missionary. It happened, ang nakuha kong book sa library ay yung Hiding Place. The Hiding Place, kung saan ang author ay si Corrie ten Boom. Si Corrie ten Boom po ay isang survivor ng Holocaust. Yung Holocaust po, ito yung malawakang pagpatay sa mga Hudyo nung ikalawang digmaang pandaigdig. Tingnan niyo po kung gaano katanda yung libro, no? So, may kwento doon na bahagi na minsan, after ng Holocaust, ay na-survive siya, pero yung ibang member of family ay namatay. Minsan ay nag-speak siya sa isang malaking conference. Ay doon sa conference na yon may isa po na Nazi guard, na Germany yun, German guard, na naging malupit, na nung time na nakakulong sila, na-recognize niya yun, na naging malupit sa kanyang pamilya. After ng speaking niya, hindi niya na-recognize si Corrie ten Boom, pero may word kasi na sinabi si Corrie ten Boom doon, na pagka nakasala ka at humingi ka ng tawad sa Diyos, ang Diyos ay kinakalimutan na yung pinatawad ka na at inililibing yung kasalanan mo doon sa pinakamalalim na puso ng dagat na nakalagay no fishing. Ibig sabihin, pagka pinatawad tayo ng Diyos, hanggang pinatawad tayo. Ayun. Kaya nung time na yun, dahil marami po, naging dahilan siya ng maraming pagpatay, afterwards ay iminit niya si Corrie ten Boom at humihingi siya ng tawad in behalf na isa pala siya doon sa mga nasa concentration camp. Humingi ito ng tawad sa kanya. Alam niyo po, that very moment, na-figure out niya yung face nung guard na yon. Nahirapan po siya magpatawad. Pero, right there, sinabi niya, Lord, help me. Help me. And because of that prayer, so sudden, inabot niya yung kanyang kamay doon, tanda ng pagpapatawad. Hindi naman natin talaga kaya magpatawad, lalo na kung talagang very hurting. At paulit-ulit na ginagawa ito sa iyo. Nangyari yan sa akin, kaya alam ko, only God can help us. At ito po yung kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos na kumikilos sa puso ng isang tunay na mananampalataya. Why is this possible? Because God's love enables us to love. Ayun. We cannot manufacture true love on our own. We cannot produce true love on our own. It is only through God's love
working in us that we can love others genuinely. The more we abide in God's love, the more His love will flow through us. Okay, another one. Sino pa? Sino pa yung dapat nating mahalin? Our neighbors. Dahil, di ba, sabi ng dalawa na lang yung 10 utos ay naging dalawa. Una, ang mahalin natin ng Lord above all. Then second, love your neighbor as yourself. Ayun, love your neighbor as yourself. Ngayon, ang tanong ko, kumusta yung mga kapitbahay nyo? Iniiwasan ba kayo? Ayan. Kasi kung yung neighbor natin, pero kasi yung neighbor dito malawak. Pwede kasi yung neighbor dito kasambahay mo, kaopisina mo, kaklase mo. Ibig sabihin kapwa yun. Yun. So, we are called to love others as ourselves. Paano mo minamahal yung sarili mo? Kung paano mo gusto mong mahalin sarili mo, ganoon din dapat yung love. Ganoon din dapat yung love mo sa iba. Okay? Kung paano we want others to treat us is also how we should treat others. Gusto nating intindihin tayo, ganoon din ang ibigay natin sa kanila. Gusto natin patawarin tayo, kailangan tayo din magpatawad sa kanila. Kaya dapat lang na ganito rin yung gagawin natin sa iba. Then the third one is our brothers and sisters in Christ. Much more. Our love for fellow believers should mirror Christ's love for us. So, sabi ng John 13:34, so now I am giving you a new commandment. Love each other just as I have loved you. You should love each other. Kung dapat na mahalin natin ang ating kapwa, tulad ng love natin sa ating sarili, mas mataas na degree ng pag-ibig ang dapat ibigay natin sa ating mga kapatid sa Panginoon. To love them as Jesus love us. Paano nga ba tayo minahal ni Jesus? Di ba inalay niya ang kanya buhay? Kaya ba na, yung nga lang kapitbahay natin, o sabihin natin sa mga kapatiran, may ganitong nangyayari. Walang bigas, walang makain, eh meron naman tayong extra. Kung di nga natin kaya ibigay yun, pwede pa ba? Yung mga material sa atin, yung ano tayo doon, kung ano meron tayo, hindi natin maibigay, paano pa natin maibibigay ating buhay? Tingnan niyo po, mga simple fruits, pero pakikita natin, we need really to think deep. Ngayon tanong, how should we love? Paano nga ba tayo Kasi sabi natin, pag may tanong ako, mahal mo ba ang Diyos? Anong siguradong sasagot? Yes. Mahal mo ba yung ating kapwa? Anong sagot doon? Yes. Pero, paano ka nga bang nagmamahal sa iba? Ano ba yung pag-ibig na nais ng Diyos na ipakita natin? Di ba? Yung measurement is, the standard is, yung love niya. Ngayon, how should we love? Mayroon tayong perfect model kung paano magmahal. At ito yung pagmamahal ng Panginoong Jesus. Kaya kung gusto nating matutunan ang pag-ibig sa ating kapwa, tingnan natin how Jesus loved. Una, unconditionally. Love without expecting anything in return. Ayan, di ba? Unconditional yung love ni Jesus sa atin. Ayan. So, pinakita po niya sa atin ang pagmamahal ito habang nandito siya sa mundo. Sa Bible, nabasa natin ito ng maraming beses. So, hindi nag-matter yung gawa ng mga tao pagdating sa pagmamahal ni Jesus sa kanila. Hindi ba? Even yung mga umuusik sa kanya, nasa cross siya, Father, forgive them for they do not know what they do. So, unconditionally. So, loving people for who they are is the best way that Jesus loved us all. Another one, sacrificially. Love that costs something is love that truly reflects Christ. Kung magmamahal tayo ng kagaya po ni Jesus, may sacrifice po. Ito. So, namatay ang Panginoon willingly sa atin para tayo maligtas. Gayun din naman, dapat handa rin tayong unahin ng iba from time to time kaysa ating sarili. Ang totoo,
Ang totoong love ay handang magsakripisyo, amen, hanggang kamatayan. Sabi ng John 15:13, greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friends. Okay. So, walang pag-ibig na higit pa sa pag-ibig na isang taong handang ialay ang kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Talagang it takes God's love for us to really love. Faithfully, ito pa, tayo ay weather. Yung pag-ibig natin parang weather yan. Pag nasa mood ako, pwede pa. Pag wala, bahala ka dyan. Nakukuha niyo po ba ibig sabihin? Kahit sa loob ng tahanan. Sa loob ng tahanan. Pag napansin nyo na yung mama at papa nyo ay medyo may sumpong, tumabi-tabi kayo. Ayun. Faithfully, love should be steadfast and enduring. Pero ang pag-ibig kasi ng magulang ay makikita nyo talaga. Lalo na sa panahon natin ngayon, mga kabataan, maraming kabataan suway sa magulang eh. Hindi nila nire-respeto na ang magulang. At kita ko ito kasi I've been a pastor for a long time. Maraming mga parent ang lumalapit sa akin, especially mga mother. Ayan, kahit yung mga pamangkin ko, kita ko rin yun, mga dabog-dabog dyan. Ayan. Pero talagang love should be steadfast and enduring. Ang pagmamahal ng magulang ay mga kabataan. Nakita nyo, isusubo na lang ng magulang nyo, ay bibigay pa sa inyo. Nagsusubian o nagtatabi ng pera para yung pag-aaral ay maipagtapos kayo. Kaya, huwag nyo nang pasakitan ang inyong mga nanay. Kung halimbawa nagbigay ng eto lang yung allowance nyo, tipirin nyo yan. Para kung meron kayong project, meron kayo na save, hindi na kayo hihingi sa nanay nyo. Kikinig pa yung mga nag-aaral pa dito. Ayun, napakahalaga po nun, napakahalaga. Pag kayo ay professional naman, matuto naman kayong mag-treat sa inyong parents. Matuto naman nyo na hindi lang special occasion, kasi doon pa rin naman kayo nakatira. Naglalaba ang nanay nyo, namamaladya. So, wala kayong katulong ha. Ayun. So, matuto tayong actually next month, yan ang preaching series naman, Homegrown Disciples. At it's about family, next month. Yan ang preaching series natin. Ngayon, makikita natin si Jesus. Those of John 13:1, sabi dito, it was just before the Passover festival. Jesus knew that the hour had come for him to leave this world and go to the Father. Having loved his own who were in the world, he loved them to the end. He loved them to the end. It could be two, yung message ng he loved them to the end. Dahil siya ipapako na sa krus, mamamatay after 3 days ay magre-resurrect siya. Or the other one is hanggang sa pagbabalik niya, kukuhanin na tayo to be with him forever. So ngayon, this is the reflective question. Sino sa buhay mo ang kailangang makaranas ng pag-ibig ni Kristo sa pagmagitan mo? Maraming nangangailangan ng pagmamahal. So, wag na tayong dumagdag. Kasi maraming tao nagpapatiwakal kasi wala daw nagmamahal sa kanila. Alam nyo, love covers all multitudes of sin. Love conquers all, and so on. Although love, hindi siya nalulugod sa mga gawaing masama. Pero makikita po natin, maraming nangangailangan ng pag-ibig ni Kristo. At pwede tayong maging avenue, maging tayo yung gamitin, instrumento tayo para maipadama ang mga pagmamahal na ito. So, sino sa tingin mo dapat mong lapitan o kaya ipadama yung pag-ibig ng Diyos sa pamagitan ng encouragement o pagtulong sa mga darating na mga panahon? Huwag natin kakalimutan, we are the salt and light of this world. Okay, number 3, the last one. Our love, tingnan niyo po, di ba kanina, sabi niya, we are called to love.
We are commanded to love. But the third one is this: our love testifies that we are true disciples of Christ. Si John po yung nagmamahal, yung John the Beloved, yung minamahal na apostol. Nagbigay pa po siya ng dalawang huling dahilan bakit ang pag-ibig ang dapat na pangunahing marka ng buhay ng isang mananampalataya. Una, tayo pinanganak na muli ng Diyos. Tayo bagong nilalang kay Kristo. Okay, ito ay madalas na nating marinig na sino man na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Ang lahat ng luma ay pawang lumipas na at ngayon ay pawang bago. The time na tayo pinanganak na muli, may nangyaring pagbabago sa atin mula sa loob palabas. Yung tinatawag na inside out. Yung dating pagkatao natin na alipin ng kasalanan, alipin ng pagiging makasarili, ay napalitan ng bagong pagkatao kay Kristo. Kaya watch out sa ating mga buhay. Kung ikaw noon ay sinungaling, hindi ka na sinungaling ngayon. Kung ikaw ay nagmumura nung araw, hindi ka na nagmumura ngayon. Ano pa ba yung pwede nating sabihin? So, ibig sabihin, malaking pagbabago. Yun, isa na. Sabi niya, ang lahat ay nawala na, napalitan ng bagong pagkatao kay Kristo. Yung bagong nature na ito ay may marka na po ng pag-ibig ni Kristo. Dahil tayo ay bahagi na ng buhay na Diyos. Ayun, yung pag sinabing born of God, gaya ng mga anak na nagmamana ng ugali ng kanilang mga magulang, tayo rin ay nagmamana ng likas ng ating amang nasa langit. At dahil ang Diyos ay pag-ibig, ang kanyang mga anak ay dapat nagpapakita rin ng kanyang pag-ibig. Amen? This is the truth. So, yung bagong kapanganakan, yung tinatag na born of God, ebidensya ng bagong kapanganakan. Kung sinasabi natin Kristiyano tayo pero wala tayong pag-ibig, taliwas ito sa ating pagkakakilanlan bilang mga anak ng Diyos. Ang pag-ibig ay natural na bunga ng pusong binago niya. Ayon. Kung inaway ka ng kapitbahay, aawayin mo rin siya? Ayon. So, ibig sabihin, kung may nangyayari sa buhay natin, kung ngayon si Jesus ay naroon, ano sa tingin niyo gagawin ni Jesus? Ganun lang naman siya. Christ-likeness kasi ang gusto na makita sa atin. Okay? Ang Diyos mismo ay pag-ibig, the other reason. Hindi lang ito gawain niya, ito ay kanyang kalikasan. Ang pag-ibig ay hindi lang isa sa mga katangian ng Diyos. Ito mismo ang kanyang pagkatao. Ibig sabihin, lahat ng ginagawa ng Diyos, ang kanyang awa, katarungan, disiplina, at biyaya ay nagmumula sa pag-ibig niya. Hindi ibig sabihin nagagalit si Jesus. Hindi na siya nagmamahal. Hindi ba, meron siyang ginawa, ano yun? Itinumbay niya yung mga businessman nung panahon doon sa harapan ng templo. Di ba, may nirebuke din siya? You brood of vipers. Ang sabi ng Romans, ang kanyang mga niibig ay kanyang dinidisiplina. Pag tinignan natin ang 1 Corinthians 13, isa sa definition ng pag-ibig, hindi siya nalulugod sa gawain masama. Okay. Kaya nga, ang pag-ibig ang batayan ng kilos ng Diyos. Ang pinakamatinding pagpapakita ng pag-ibig ng Diyos ay nang ialay niya nang ialay niya si Jesus sa krus para sa atin. Kapag tunay natin kilala ang Diyos, makikita sa atin ang kanyang pag-ibig. Kung walang pag-ibig, hindi natin talagang kilala ang Diyos. Diretsong sinabi ni John ito, ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos. So kapag sinasabi natin tayo Kristiyano, pero walang pag-ibig sa ating buhay, taliwas ito sa katangian ng Diyos. Ang isang Kristiyano walang pag-ibig ay isang contradiction.
So, tingnan nga natin yung pagsubok ng tunay na discipleship in John 13:35. Sabi diyan, sa pamamagitan nito, malalaman ng lahat na kayo'y aking mga alagad kung kayo'y nagmamahalan. Hindi po sinabi ni Jesus na makikilala ang kanyang mga alagad sa dami ng alam, sa dami ng ginagawa, o sa mga pandabas na ritual. Ang marka dito ay ang pag-ibig. Pag-ibig bilang marka ng tunay na Kristyanismo. Sa mundong puno ng galit, pagkakawatak-watak, at pagiging makasarili, ang pag-ibig na gaya ni Kristo ay nag-i-stand out ito. Ito yung malinaw na kaibahan ng genuine Christian kumpara sa professing Christian. Mayroong tinatawag na Kristiyano sa labi lang, hindi Kristiyano sa puso. Okay. So, hindi kasi po pwedeng dayain ang tunay na pag-ibig. You cannot fake it. Lalo na sa mga pangit na sitwasyon ng buhay. Marireveal at marireveal ang genuine. Di ba? Ganito yung sa bangko, dati po ay nasa bangko ako nag-work noon bago mag full-time sa ministry. Pag pumupunta yung mga tellers namin sa Central Bank, hindi nila pinag-aaralan yung fake. Ang pinag-aaralan nila ay yung genuine na pera. Kasi noon wala pa yung yung katulad ngayon na mayroong iilaw, malalaman kung fake or what, Noon ay wala pa talagang kamay po, mahusay na kamay ng tellers. So hindi nila alam, sa salat pa lang, sa feature pa lang, kita na po nila kung fake ito. Kasi noon naglipa na ang mga fake na pera. So, gayon din, makikita natin na makikita yung marka. Di ba, by their fruits, you will know them. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Hindi ka yan dayain yung tinatawag na tunay na pag-ibig. Tapos, another one, yung pag-ibig ba na lampas sa salita? Na hindi lang ito word, kundi ito ay nakikita sa gawa. Ang pag-ibig na ito ay mayroong sakripisyo, walang kondisyon, hindi makasarili, tulad ng ipinakita ni Kristo. So, 1 John 3:16, nasabi, ganito natin nalalaman kung ano ang tunay na pag-ibig. Si Jesucristo ay nag-alay ng kanyang buhay para sa atin. Kaya nararapat din tayo mag-alay ng buhay para sa ating mga kapatid. So, ang buhay mo ba ay nagpapakita ng pag-ibig ng Diyos? Nagpapakita ba ang iyong buhay ng pag-ibig ng Diyos? May bahagi ba sa puso mo na kulang sa pag-ibig? Panahon na para ito ay ating suriin. Another, why not isabuhay natin ang pag-ibig araw-araw? Sa sa pamilya, sa church, sa community. Hayaan mo ang pag-ibig ang maging gabay sa bawat kilos mo. Kasi kung minsan, hindi na natin tinatansya, hindi na natin pinag-iisipan, sige lang tayo ng sige, not thinking. Pero sabi nga, ang pag-ibig ay natural. It's a natural flow. Kaya ibig sabihin, hindi tayo dapat matakot, hindi dapat tayo mag-second thought. Kasi kung ano ka, lalabas at lalabas ito. Because the love of Christ is a natural flow now in our hearts. So, magmahal kahit mahirap. Dito tayo matetest. Ang pag-ibig ni Kristo ay umaabot pati sa mga kaaway. How about us? Hindi ba mahirap naman talaga magmahal sa mga hindi ka mahal-mahal? Pero, ito po ang sinasabi sa atin ng Panginoon. Kasi kung nagmamahal ka, hindi ka mag-iisip ng pangit sa kapwa mo. Kung ikay nagmamahal, hindi ka mag-iisip ng mga ikakapahamak ng kapwa mo. Ayun. First and foremost, siguro pagka talagang natetempt na tayo ng ganoon, why not pray? Katulad ni Cory Tenbo, nag-pray siya. Ayun. Doon nga natin, alam niyo ba na marami sa mga tinatawag na communist country, ang na-born again, ang nakakilala sa Lord dahil sa genuine love ng mga nasa loob ng piitan.
Alam niyo ba, sa loob ng pamilya, kitang-kita kung sino tayo. Kitang-kita kung sino tayo. Kasi bawat kilos mo, nagsisignify kung nagmamahal ka o hindi ka nagmamahal. Kaya marami, kahit Christian na community, kahit Christian na family, unguarded, maraming unguarded moments that will show if you really, kung talagang loving ka, yung sinasabi na salita ng Diyos. Ang ating pag-ibig po ang ebidensya na tayo ay kay Kristo. Hindi lang ito utos, ito ang ating pagkakakilanlan. Ito yung ating identity. Kung tayo tunay na disciples niya, dapat pag-ibig ang bumabalot sa ating pagkatao. Amen? So, in our message today, nakita po natin na ang pag-ibig ay hindi isang opsyon sa buhay Kristiyano. Ito ang ating calling, ito ang ating tawag, ito yung ating pagkakakilala o our identity, at ito yung testimony natin sa mundo. Ito yung patutuo natin sa mundo. Ang pag-ibig ay hindi lang magandang pakiramdam o panandaliang emosyon. Hindi ito nakabase kung sino ang karapat-dapat o kung kailan ito convenient. Hindi rin ito ginagawa lang kapag feel natin ito ay lifestyle, isang commitment. Si Jesus mismo ang ating modelo ng tunay na pag-ibig. Pinakita niya sa pamamagitan ng kababaang loob, pinakita niya ito sa pamamagitan ng paglilingkod, pinakita niya ito sa pamamagitan ng sakripisyo. So, sa umagang ito, bilang mga tagasunod ng Panginoon, tinatawag po tayo na isang pamuhay natin ng ganitong klase ng pag-ibig. Hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Ang pagmamahalan natin sa isa't isa, ang pinakamakapangyarihang patutuo na tayo ay tunay na mga alagad ni Kristo. Yan, 13:35, ulitin ko pong basahin. By this, everyone will know that you are my disciples if you love one another. So, paano natin maisasagawa ang mensahe nito ngayong umaga? Ano ang pwede natin gawin bilang tugon? Tingnan po natin. Siguro panahon na para suriin din ang ating mga puso. Hindi po tayo pwedeng manatiling gusto natin. Napakalaga na to surrender our lives to Him. Panahon na para suriin ang ating puso. Tayo ba ay tunay na nagmamahal? Minsan akala natin ay mapagmahal tayo. Pero kung titingnan natin ang mabuti ang puso natin, baka meron tayong mga taong hirap tayong mahalin. Yung mga nakakasakit sa atin, yung hindi natin makakasundo, o yung feeling natin hindi deserving mahalin. Meron ka nga bang tao na hirap mong mahalin? Ano yung mahal lang para mahalin mo sila? So, katulad ng sabi ko kanina, if you have that kind of person, siguro ipag-pray mo ang taong yun at tumingin kay Lord ng puso. Bigyan ka ng puso na marunong magmahal katulad ni Kristo. And then, afterwards, mag-isip na isang simpleng paraan para ipakita ang pag-ibig sa taong iyon. Another response, pwede kang maging daluyan ng pag-ibig ng Diyos sa iyong pamilya, sa iyong simbahan at community. Madalas kasi, mas madali pang magmahal ng isang hero. Pero paano yung nalalapit sa atin? Ang pamilya natin, mga kasamahan sa church, o mga kakilala natin sa araw-araw. Ngayon, ito ang isang question, paano mo mas maipapakita ang mas totoo at mas malalim na pag-ibig sa pamilya mo, mga kaibigan, at sa simbahan? Ayan. Siguro pasimulan mo sa family mo. Then, katrabaho mo, kaklase mo, o kaya sa church. So, gumawa ng mga mabubuting bagay para sa kanila, nang sa gayon, it will reflect the love of Christ. Alam niyo ba sa Proverbs, may sinabi na gifts is like an oil. Hindi siya, yung gifts na ito ay hindi po siya yung, lagay. Di ba, minsan nagbibigay tayo ng regalo sa mga nasa, pag may purpose ka, saan ba yun? Basta, sa government, bribery. Hindi po yan bribery. Mayroong sinabi sa Proverbs, yung gifts. Halimbawa, magbigay ka ng ulam. It's like an oil that
na nagbibigay ng ganda sa relasyon. Subukan niyo mga anak. Lagi kayo may pasalubong kay nanay at tatay o sa iyong ate at kuya o sa kay bunso. Nagiging mas close kayo. Isa sa natutunan ko to sa tatay ko, mahirap lang kami, pero ang tandaan, tuwing galing ng trabaho, may dalang pasalubong kahit na gabi na. Kasi po siya ay jeepney driver na kinokontrata siya na mga nagpeperya. Gabi na siya pag umuwi. Pag umuwi yun, ako, dami yung pasalubong. Nakain kami kahit hating gabi, gigisingin kami. At very thoughtful talaga yung tatay. Napansin ko siya. Kaya tuloy, meron din kami ganong nakuhang attitude na gayon. Kaya, ano po, expression, yung gifts, yung gift giving, expression ito ng love. So, kahit ano yan, simple lang. Tapos yung word na say thank you, nanay, sa pagluluto mo, sabay yakap. Yung mga kabataan ngayon, ayaw nang yakapin ng nanay nung lumaki na, no? So, nakakuha niyo po yung punto, no? So, ibig sabihin, napakahalaga talaga na ito ay isang ugaliin din natin. The third one na respond, ipakita yung pag-ibig ni Kristo kahit mahirap ang sitwasyon. Kasi, daigin mo siya ng pag-ibig ni Lord. Ayan, daigin mo siya. Ano sabi ng Romans? It's like putting fire sa kanyang head. Pero may tradition yun, kaya hindi ibig sabihin na ano. Tingnan niyo po yan, nasa Romans 12 yan. Daigin mo na mabuti ang masama. Kasi ang Lord ang nag-reward sa'yo. Okay? Ang tunay na pagsubok ng pag-ibig ay kung kayang magmahal kahit mahirap. Kapag nasaktan ka, hindi binalik ang kabutihan mo o kapag unfair ang trato sa'yo. So, doon matetest yun. So, saan bahagi ng buhay mo na kailangan magmahal kahit mahirap? Kung mayroon kang kaaway o may hindi pagkakaunawaan, ikaw nang unang gumawa ng hakbang patungo sa pagkakasundo. At kung may nakita kang nangangailangan, tumulong ng bukas sa puso kahit walang kapalit. Kaya siguro ngayong umaga, muli ay gusto kong basahin itong sinabi na ito. By this all people will know that you are my disciples if you have love for one another. Ang pinakadakilang commandment po ay ang magmahal. Pero sa totoo lang, hindi natural sa atin ang magpatawad, ang magmahal, ang umunawa ng kapwa. Natuto lang tayong umibig kasi ang Diyos ang unang nagmahal sa atin. So actually, hindi natin kayang mahalin ang ating kapwa kung hindi natin minamahal ang Diyos. Ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay hindi magbubunga ng pag-ibig sa kapwa. Ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay magbubunga ng pag-ibig sa kapwa. At ang kakayahan natin magmahal ay hindi ito galing sa atin, kundi galing sa Diyos. Listen to this passage in Romans 5:5. Dahil ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamagitan ng banal na Espiritu na ibinigay sa atin. Take note of this. Dahil kaya natin magmahal kahit na mahirap. Kasi ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng banal na Espiritu na ibinigay sa atin. So mga kapatid, kaya nating magmahal kahit mahirap. Kaya nating mahalin ang mga kaaway natin kahit mahirap. Si Jesus ang perpektong modelo ng pagmamahal. At ito ay kitang-kita natin doon sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga, yung binasa kanina ni Daisy, yung 1 Corinthians 13:13, and now these three remain, faith, hope, and love, but the greatest of this is love. Amen? Kaya ba natin? Kaya ba natin magmahal? Katulad ng pagmamahal ng Diyos sa atin. A loving community. Parang mabigat Mga kapatid, ang sabi yung sinabi ko kanina si Edward John,
It's not truth that changes lives, it's truth applied that changes lives. Yung mga truth na ito, kailangan natin i-apply. And you will see the difference pag ito ay ating isinapamuhay. Amen? Tayong manalangin. Lord, salamat ng marami sa iyong mga truths ngayong umaga. Pero katulad nga po, Lord God, ng mensahe na you have commanded us to love, you have called us to love as you love us. And when we love, this testifies to the world that we are really your disciples. Ama, hayaan mo po na sa umagang ito, ang mga salita ay maging buhay na umaalingaw-ngaw sa aming isip at lalo na sa aming mga puso. Hindi talaga madali ang commandment na ito, Panginoon, sapagkat ang totoo, ang kabuuan ng commandment na 10 ay nailagay sa 2 at yung first 3 ay talagang para sa iyo and yung mga sumunod ay talagang para sa amin. Pinapakita doon kung ano yung tinatawag na loving thy neighbor. Lord, salamat na ibinuhos mo sa amin ang pag-ibig na ito sa pamagitan ng banal na Espiritu. Kaya kung tunay ka namin kilala, Panginoon, makikilala na kami nga ay talagang nakakakilala sa iyo kung kami ay umiibig. Ama, hayaan mo po na maging maliwanag nawa ang mensahe mo ngayong umaga sa bawat isa. Kung may mga action steps na dapat po kaming gawin para mag-respond dito, tulungan mo ang bawat isa, Panginoon, nang sa gayon maganap ang tunay na diwa ng pag-ibig sa loob ng iglesia na katuparan. Hindi po, Lord, mahirap kung ikaw ang magiging sentro ng aming mga puso. Agapayanan mo ang bawat isa, Lord, at talagang matutunan namin magmahal kahit mahirap. Matutunan namin magmahal dahil mahal ka namin. Kaya sa umagang ito, if there are people in our hearts na we offend o naka-offend sa amin, help us, Lord God, to forgive and to ask forgiveness as well. Salamat dakilang Diyos, surround us with your, empower us with your Holy Spirit. Salamat po ng marami at in closing, Lord God, ng gawain ito, hayaan mo, Lord, na yung mga tinatalakay namin na mga mensahe about Halo-oriented discipleship ay mag-take root talaga, Panginoon, sa aming mga buhay. Na yung about holiness, accountability, love, and obedience. Nawa nga ay as we go through this preaching series, ay mas makita po namin na dito nagre-revolve, Lord God, yung tinatawag namin discipleship. At ito, Lord God, yung iniwanan mo sa amin na tasking, na talagang yung to make disciples, to finish the Great Commission. Kaya salamat ng marami na kahit kakaunti kami dito, ay hayaan mo po na talagang maging quality disciples ang bawat isa na narito. Nawa ay patuloy rin namin maabot ang aming kapaligiran. I pray, Lord God, sa mga nag-graduate ng OCC na mga bata, ay magpatuloy sila sa truth na kanilang narinig. At naway sa araw, ang mga batang ito ay lalaki na kikilalanin ka bilang kanilang Panginoon tagapagligtas. Hindi lang sila, kundi Lord, I pray for their families as well, na ma-reach out din sila dito sa kapaligiran. Ikaw po ang maghari sa lugar na ito, na kung saan inilagay mo ang iyong church, na maging isa ito na ilaw sa dakong ito, Panginoon. At nawa nga sa bawat miyembro ng iglesyang ito, saan man sila nakatira, Lord, hayaan mo po yung love na nasa aming puso ngayon ay maging reflection kami sa mga tao na mamimit po namin. Father God, salamat ng marami. Hayaan mo na sa aming pagtatapos na yung gawain ay patuloy, Panginoon, na paunin namin na sama-sama
ang kadakilaan ng iyong pag-ibig, ang Diyos Ama, ang mayamang biyaya na taglay namin sa pamagitan ng Panginoong Heso Kristo, at ang patuloy na pakikipisan, patnubay, pag-iingat ng iyong banal na Espiritu. Lord, salamat po ng marami, and let your name be praised throughout this week na bulay-bulay po namin ang mensahe narinig namin ngayong umaga. Binabalik namin sa iyo ng maingat ang lahat ng papuri at salamat sa matamis na pangalan ni Jesus na magsabi ng Amen. Amen. God bless everyone. Batihan po tayo muna sa isang sa.